sa ating mga kaparian at mga opisyalis ng ating Parish Pastoral Council. Alam na nga ba ninyo ang tungkol sa Golden Foundation Anniversary ng ating simbahan dito sa Dilpan? Ito ay mangyayari na sa March 2021 makalipas ang 50 taon ng ating paglalakbay bilang isang parokya. Napakalaking biyaya ito, isang pambihirang karangalan ito dito sa atin sa Dilpan at sa buong simbahan. Kaya naman sama-sama nating paghahandaan ang kaganapang ito. Huwag nating palampasin na hindi puno ang bawat isa sa atin ng kaloob at biyaya ng Diyos. Tara sa isang mabilis na baliktanaw. Ayon sa kasaysayan na nakarating sa ating kaalaman, noong November 30, 1970, isang Santo Papa ang dumalaw sa parokya ng Santo Niño ng Tondo. Ang pangalan niya ay si Pope Paul VI. Sa pagkakataon din na yon, diniklara niya na maging isang bagong parokya ang kinasasakupan ng Dilpan. Yan ay ang Claro M. Recto Corner Asuncion Street, Moriones Corner Wagas Street, San Antonio 1 and 2, Barrio Fugoso, Los Viminda Village, Isla Puting Bato, Slip Zero, Mabuhay at North Harbor area. Dahil nga dito, noong March 16, 1971, ang titulo orihinal na binigay sa parokya na ito ay Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje sa salitang Espanyol, Our Lady of Peace and Good Voyage sa Ingles, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay sa Pilipino. At kung maalaala pa ninyo, noong February 18, 1981, isa pang Santo Papa ang dumating dito mismo sa atin. Siya ay si Pope John Paul II. Kaya naman ang ating simbahan ay nabiyayahan ng 2 popes, 2 saints. Medyo malapit na nga naman ang mga masasayang araw na ito. Kaya ang tanong, ano ang dapat at kailangan nating gawin? Paano natin paghahandaan ito? Sabihin na lang natin na sa 3 pamamaraan, dapat nating ipagpatuloy ang ating ginagawa nung simula pa bilang isang parokya: panalangin, pagkakaisa, at pangarap. Una sa lahat ay ang panalangin. Panalangin sa simbahan at mga tahanan. Walang masigit pa kaysa panalangin ng mga pamilya natin. The family that prays together stays together. Ang pangalawa ay ang pagkakaisa. Dapat magtulungan tayong lahat sa pagpapalaganap ng mga programa ng parokya tungo sa taong 2021, gaya ng renewal, reach out, at recruitment. Ang Katekista 21, believe in someone, believe with someone. At mapapansin ninyo, sa harapan ng simbahan, meron tayong isang malaking tarpaulin kung saan nakalagay ang programa buwan-buwan. Sumunod tayo, sumabay tayo, sama-sama tayo, ang ating Parish Pastoral Council, Steering Committee, mga Parish Organizations. Dapat asahan natin na ang lahat na iyan ay manguna sa ating mga programa. At ang pangatlo ay ang pangarap. Mangarap tayo. Ang tao na walang pangarap, ang buhay ay mahirap. Ang tao na may pangarap, ang buhay ay masarap. Ano ang pangarap natin? Mangarap tayo para sa lahat. Mangarap tayo para sa tagumpay pagdating ng 2021. Mangarap tayo ng pangkalahatang kaligtasan at mangarap tayo ng mas malalim na kabanalan. Sa tulong ng Birhen ng Dilpan Tondo, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, Nuestra Señora de la Salud, sa tulong ng mga banal at santo, San Pablo VI, San Juan Pablo II, San Ezequiel Moreno,
San Agustin, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at sa tulong ng ating Panginoon, huwag nating kalimutan, walang imposible para sa isang simbahan na punong-puno ng panalangin, pagkakaisa at pangarap. Amen. Tawagan namin, napanaw na taong anak Eva, ikaw rin ang pinagbubuntungang hininga namin ng aming pagtangis dini sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay Aba, pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen, ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. O Diyos, na ang bugtong na anak ay nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay, upang tamuhin para sa amin ang gantimpalang walang hanggang kaligtasan. Ipagkaloob na sa pamamagitan ng pagdidili-dili namin ng mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng Birheng Maria, na mata mo ang kanilang mga ipinangangako, alang-alang din kay Kristong Panginoon namin. Amen. Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglihim na dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At ayayang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus,
pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ng Jesucristo ring Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Atin pong ipinagdiriwang ngayon ang kapistahan ng Birhen ng Lourdes. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay si Reverend Father Rene Paglinawan OAR. Magsitayo ang lahat. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ang kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trompeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa ating paggunita sa mahal na Birhen ng Lourdes, ating aminin ang ating mga kasalanan at humingi ng tawad at tulong sa ating Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang kalinis-linisang ina ng Diyos, at kaming idinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluhog namin ito sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magalak ang lahat, magalak kayo dahil sa Jerusalem. Ang lahat sa inyo na may pagmamahal, wagas ang pagtingin, kayo'y makigalak at makipagsaya. Lahat kayong tumangis para sa Kanya,
Tatamasin ninyo ang kasaganahan niya, tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi pa ng Panginoon, padadalan kita na walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol ng buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aalawin kita sa Jerusalem, tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong akong Panginoon, kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasayo ang pagpapala ng Diyos ng kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos, na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao habang ginuginita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Magsitayo ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may kasalan sa Cana, Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, huwag niyo akong pangunahan, ginang, hindi pa ito ang panahon ko. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Doon may 6 na tapayan, ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Nakalaan ang mga ito para sa paglilinis ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. At pinuno nga nila hanggang sa labi. Pagkatapos sinabi niya, sumalo kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng kasalan. Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan, tinikman naman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, bagamat alam ng mga katulong na sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. Sinabi niya rito, ang una pong inihahain ay ang masarap na alak. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit ipinagpahuli ninyo ang masarap na alak. Ang nangyari ito sa Cana, Galilea, ay siyang unang kabalaghang ginawa ni Jesus. Sa pamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Sa kapistahan o sa paggunita ng ating mahal na ina ng Lourdes, unang-una, congratulations sa mga miyembro ng
Our Lady of Lourdes, and of course, hindi lamang sa inyo, ngunit sa lahat ng mga Marian devotees, sapagkat anuman ang titulo ni Maria, Lourdes, Fatima, Guadalupe, La Salette, Akita, o anuman, Immaculate Conception, si Maria pa rin yan, na bilang ina ay naghahanap ng napakaraming mga pamaraan upang maakit niya tayo, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang anak na si Jesus. Amen? Dalawang punto lang po ang aking ibabahagi ngayon. Unang-una, yun ngang sinabi ko, bilang ina, si Maria ay naghahanap ng napakarami mga pamaraan upang maakit tayo at nagpapakita ng kanyang special predilection, special pagtatanging pagtingin sa mga maliliit, sa mga mahihirap, sa mga walang kabuluhan sa mga mata ng mundo. Kung tutuusin natin, sino ba ito si Bernadette Soubirous doon sa Francia, sa Lourdes, Southern France, na kung kanino nagpakita ang mahal na Birhen? Isang village girl, walang importansya sa lipunan. Ang Lourdes ay maliit na town lamang. Hindi Paris, hindi Lyon, hindi Marseille, kundi maliit na, hanggang ngayon, maliit na village doon sa bundok. At nagpakita siya sa isang walang kabuluhang para sa mata ng sosyedad, babae, na siya rin nagdala ng kanyang mensahe ng mahal na Birhen doon sa obispo at maraming mga taong hindi naniniwala sa kanya. Si Maria nagpakita rin sa isang Indio, sa isang hindi mahalagang tao doon sa Mexico bilang Our Lady of Guadalupe. At ano ang Fatima? Sino ang mga bata doon sa Fatima? Maliliit na bata, mga pastol, magpinsan. Doon nagpakita ang mahal na Birhen. So ang pattern po ng ating mahal na Birhen ay nagpapakita sa mga maliliit, mahihina, walang halaga sa mata ng mundo. Ngunit bilang ina, ito ang tinitingnan ng ina. Di po ba? Pag ang mga ina ay nakikita na merong anak sila na mas kailangan ng pagkalinga, ng pag-aaruga, na-focus ang attention doon. Hindi favoritism, kundi ganoon talaga ang puso ng ina. Doon sa mas kailangan, doon sila mas malapit. Amen? Kaya ito si Maria. Pangalawang punto, kung mapansin ninyo, sa episode na ating narinig ngayon, galing sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 2, yung nasa taas, yung Casa o Cana Maria, na inaalaala ang milagro, ang kabalaghan na dahil sa intervention ni Maria ay ginawa ni Jesus. Kung mapapansin ninyo, merong kaiba ang sinabi si Maria. Kasi tayo mga Pilipino, kung minsan pumupunta tayo sa mga malalakas na tao o sa mga taong mas malakas, mas mataas sa atin, mas makapangyarihan sa atin, at sabi tayo na, ikaw nang bahala, kayo na pong bahala sa akin. O sila mo ang magsabi, ako nang bahala sa iyo. Parang makapangyarihan, pinapakita ang kanilang kapangyarihan. Oo nga, pumupunta tayo kay Maria, ngunit hindi lang sinasabi ni Maria na, ako nang bahala sa iyo, wala ka nang gagawin. Ano ang sinabi niya sa mga
may katungkulan na magsilbi sa mga waiters. Anong sinabi niya? Gawin ninyo ang kanyang sabihin sa inyo. Sabi sabihin, hindi tayo pwedeng walang gawin. Hindi tayo pwedeng magsabi, ikaw nang bahala sa akin, wala na akong gagawin. Hindi ganoon si Maria. Nung sinabihin siya ni Jesus na parang ayaw ni Jesus sapagkat hindi pa raw dumating ang kanyang oras, hindi rin na-discourage si Maria. Sinabi doon sa mga servants, sa mga waiters, gawin ninyo ang sabihin niya sa inyo. Ganon din ang sinasabi ni Maria sa atin. Hindi niya sinasabing, ako nang bahala sa iyo, wala ka nang dapat gawin. Hindi. Sabi niya, makinig ka sa aking anak. At dahil sa ating debosyon kay Maria, tayo ay nagdarasal. Hindi lamang nagdarasal, kundi sa dasal kumukuha ng lakas upang makagawa ng mabuti sa kapwa. So hindi pwedeng magganyan na lang tayo at magdasal na lang, kundi ipakita ang ating tunay na dasal sa pamagitan ng paglabas upang matulungan, mapaglingkuran ang kapwa. Sapagkat ito ang gusto ng Panginoon. Pag sinabi ni Maria, gawin niyo ang sabihin niya sa iyo. Ito ang sasabihin ng Panginoon. Pag ikaw ay umibig, ikaw ay hindi lamang magsabi ng pag-ibig, kundi gagawin mo ang pag-ibig. Love consists in this. Not that we love God first, but God loves us first. At love consists in doing the will of God. Gumawa ng kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos? Mahalin siya at mahalin ang kapwa. Walang bagong mensahe po si Maria. Ang sinasabi lang ni Maria, makinig kayo sa aking anak, magdasal kayo, gumawa kayo ng mga penitensya, ng mga sakripisyo, maglingkod kayo sa kapwa. Wala nang bagong mensahe. Ang tunay na mensahe ay si Jesucristo. Ang lahat ng mga bagong revelations na maraming mga taong gusto-gusto, may mga bagong mga milagro doon, may mga kabalaghan. Ano ba ang katunayan doon? Ang katunayan ay si Kristo pa rin, babalik at babalik pa rin kay Kristo. At ito ang mensahe ni Maria. Makinig kayo sa aking anak at gawin ninyo ang kanyang sabihin. Amen? Magsitayo ang lahat. Diyos ng hiwaga, nasa tabi ka namin at nalalaman mo kung ano ang bumabagabag sa amin. Kaysa ni Maria, ang ina ng iyong anak, at amin ding ina, tumatawag kami sa iyo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga religyoso, naway maging tapat sa kanilang pangako sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga nananampalataya, naway palakasin ang kanilang pagtitiwala at pananalig sa iyong tulong at maging handa nawa silang sundin ang iyong kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga pinahihirapan na mga natatagong sakit, naway magpasan ng kanilang krus ng buong tapang, lalong-lana kung walang nakahandang dagling panglunas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang namayapa naming mga kaanak at mga kaibigan, naway tumanggap ng kanilang gantimpalang langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon,
Tulungan mo kami upang kami ay maging handang ipagkatiwala ang aming mga sarili sa iyo, katulad ng ginawa ni Maria. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo. Tanggapin sa iyong kamay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat na kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami may narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Broderick na aming administrador at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Agustin, San Ezekiel Moreno, Santa Magdalena ng Nagasaki, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubilin na manakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa,
sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. As sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsiupang lahat. sa puso ko'y ituro mo, tudong ng puso
pagkalindag sa puso ko'y ihain. Sa piling mo sa tuwi na ako'y ilapit. Diwa mong banal, wag mong ipagkait. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo. Dunong ng puso mo. Puso'y gawaran ng kaligtasan, patibayin sa akin wagas na kalooban. Landas mo ay aking ihahayag, may sala sa'yo ay mapapanatag. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo. Dunong ng puso mo. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya kababa ng kaniyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas.